Ito nga pala yung soko o storage room na binuhat namin at inilipat namin sa bandang harap. Gagawin na kasi itong tambakan guys. Dati, dito yung office namin. So maraming nagtatanong, ano nga ba talaga nangyari sa akin? So ganito kasi yun guys, kwento ko lang sa inyo kung bakit bumigay yung likod ko. Hindi kasi kaya ng 4 katao buhatin gamit lang ang kamay kasi napakabigat yan guys. Kaya naghanap ako ng maliit na metal tube para pangkalso at maiangat yung storage at mailagay yung daisya o yung cart sa ilalim. Para itutulak na lang namin at hindi na namin kailangan buhatin. Ang problema, saluko yung bigat dahil isang metal tube lang ang gamit ko. Yun lang yung nakita ko. Kaya isang tao lang ang makakahawak. At sa pag-aakala ko, nakaya ko ng mag-isa. Pero kaya ko naman talaga. Yun lang, may pagkakataon talaga na hindi natin maiiwasan na magkamali. Magkamaling pasanin ang isang bagay o ang isang sitwasyon na alam naman natin na hindi natin kayang solusyonan kapag mag-isa lang. Tulad na nangyari sa akin dyan, akala ko kaya ko ng mag-isa kasi gusto ko na lang sana mag-taxi. Dahil nga nahihiya ako guys na ihahatid pa ako ng senpai ko. So since nag-offer siya sa akin na ihahatid niya na lang ako kung saan yung clinic na gusto kong puntahan. Ang problema, nagpaikot-ikot kami, nakarating kami sa mga malalaking hospital kung saan daw siya pinanganak. Pero wait lang senpai, hindi naman ako manganganak. Ba't dito mo ako dinala? So yun nga guys, no, nagpaikot-ikot kami kasi nga naghahanap kami ng bukas na clinic. Dahil Thursday nga ang araw na yan at wala nga naka-schedule na bukas para mag-check ng likod ko. So buti na lang to the rescue itong senpai ko at ayun, hindi nga ako gumastos kasi kung nag-taxi ako niyan guys, naku, yabay talaga. Ang laki talaga na magagastos ko. So pumunta kami sa last na clinic na pinuntahan namin at nagantay nga kami ng 2 oras hanggang sa magbukas. Pero yun nga guys, bigo kami kaya bumiyahin na naman kami ulit at may nakita nga siyang isang clinic at ito na rin yung last na pupuntahan namin kasi anong oras na din. At yun nga guys, good news kasi bukas sila, no? Ang problema lang, ito yung nagiging problema ko dito. Kasi hindi na magagamit yung hukensyo ko. And hinahanapan nila ako ng my number card and hindi ko pa yun naaasikaso sa City Hall. Kaya napapalaban talaga ako dito guys kasi ang laki ng binayaran ko. Pero dito lang ako naiinis sa part na to guys. Kasi wala man lang silang binigay sa akin na panlunas para sana sa kirot at sakit na nararamdaman ko nung iniwan niya ako. Ay para sa likod ko pala. At ang sabi ni Sensei, hindi pala dapat basta-basta pinapahilot pag ganito yung may hernia. Eh ano to? Naku, ibang clinic yata na pasukan. So ayun nga guys, no, mas dalong lumala after nga nyan, hindi ako nakatulog at hirap akong maglakad kaya hinatid ako ng senpai ko mula dun sa kaisya namin papunta dito sa bahay. At kinagabihan nga, hindi ako makatulog at hirap ako magising. Joke lang. Sa totoo, sobrang puyat ako talaga kasi hindi nga ako makatulog. And kinabukasan nga, nag-decide ako na hindi na ako babalik sa clinic na yan kasi pinapabalik nila ako ng 1 PM. So tumawag sila sa akin, sabi ko magaling na ako. Paano masabi? Pero pumunta ako sa ibang hospital kasi gusto ko talaga guys na magpa-x-ray para makita ko talaga kung ano talaga yung nangyayari sa likod ko. So yun lang guys, abangan nyo ang susunod na video ko kasi papakita ko sa inyo kung ano talaga nangyari sa akin sa likod ko and for sure may magandang result dun. So hanggang dito na lang muna. Mite korete, arigatou gozaimasu. Diyan